Ang Salmo 130 na iyong ipinanalangin sa lupa ay isang panalangin ng pagtitiwala at pag-asa. Ang kaluluwa ko'y naghihintay sa Panginoon at nagtitiwala ako sa Kanyang salita. Ipinaaalala sa akin ng panalangin ito ang kahalagahan ng ganap na pagtitiwala, hindi lamang sa panahon ng kapanatagan, kundi sa bawat pagsubok at kahirapan. Ngayon nagpasya akong lubos na magtiwala sa iyong mga kamay, Panginoon. Gusto kong matutong maghintay, magtiwala sa iyong pag-ibig at proteksyon, tulad ng isang bata na naghahanap ng kanlungan sa kanyang mga magulang. Panginoong Jesus Eucharistia, sa langit at sa lupa, purihin nawa lagi ang iyong mapagmahal na puso. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento, kung saan ang iyong puso ay hindi tumitigil sa pagmamahal sa amin at pagbibigay sa amin ng mga pagpapala. Banal na puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Naway magningas ang iyong pag-ibig sa aking puso, na ubusin ang lahat ng aking pagkamakasarili at makamundong pagnanasa, upang lubos akong mabuhay para sa iyo. Banal na puso ni Jesus, gawin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig. Banal na puso ni Jesus, nakikiusap kami sa iyo para sa kaligtasan ng mga kaluluwang lumayo sa iyo, na nawala ng liwanag ng iyong presensya at gumagala sa kalungkutan. Ipagkaloob mo sa kanila na matuklasan ang iyong pag-ibig upang sila ay bumalik sa iyong mapagmahal na mga bisig. Hinihiling din namin sa iyo para sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio upang sila ay makasama mo sa lalong madaling panahon sa langit. O puso ni Jesus sa Eucharistia, ibuhos mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang araw-araw kaming makapamuhay sa iyong kapayapaan at sa iyong pag-ibig. Kaawaan mo kami, Panginoon, at ang mga kapatid naming lalaki at babae na naliligaw pa rin. Naway tanggapin ng iyong maawaing puso ang lahat sa kanyang yakap ng pag-ibig at bigyan sila ng kaaliwan, kapayapaan at tunay na kaligayahan. Naway ang iyong pag-ibig ay maging parang isang ilawan na nagniningning sa kadiliman, na gumagabay sa amin pabalik sa iyo, bukal ng tunay na buhay. Naway makilala, mahalin at tularan ang banal na puso ni Jesus sa lahat ng lugar. Protektahan mo, Panginoon, ang mga pamilya, lalo na ang mga nahaharap sa kahirapan, at ipagkaloob mo sa kanila ang kapayapaan at pagkakaisa. Naway matuklasan ng mga kabataan ang kahalagahan ng buhay ng pananampalataya, mamuhay alinsunod sa iyong kalooban, at mag-ambag sa ikabubuti ng lipunan. Panginoong Jesus Eucharistia, pangalagaan mo ang mga bata at matatanda. Naway madama nila ang iyong pag-ibig at atensyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Banal na puso ni Jesus, iniaalay ko ang lahat ng ako ay sa pamamagitan ng mga kamay ng iyong ina, ang aming ina, ang Birheng Maria. Nakikiusap ako sa iyo, O Maria, na ihanda mo ang aking puso. Gawin mo itong maamo, mapagmahal at sensitibo sa presensya ng Diyos. Gusto kong matutong mahalin si Jesus tulad ng pagmamahal mo sa Kanya, na nag-aalay ng lahat sa Kanya sa pananampalataya at pag-asa. Matamis na puso ni Maria, protektahan mo ako at gabayan mo ako sa aking daan patungo sa Diyos. Buksan mo ang isang landas ng kapayapaan upang malampasan ko ang lahat ng kahirapan. O maamong puso ni Maria, turuan mo akong mahalin at paglingkuran si Jesus ng tapat. Naway, ikaw ang aking kaaliwan at aking lakas sa mahihirap na panahon upang hindi ko makalimutan ang Diyos o lumayo sa Kanyang pag-ibig. Panginoong Jesus Eucharistia, ako'y naniniwala, sumasamba,
umaasa, at nagmamahal sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin nawa lagi ang banal na puso ni Jesus sa Eukaristya. Sa langit at sa lupa, purihin nawa lagi ang banal na puso ni Jesus sa Eukaristya. Sa langit at sa lupa, purihin nawa lagi ang banal na puso ni Jesus sa Eukaristya. Amen. Naway ang mga sandaling ito ng panalangin kasama si Jesus sa Eukaristya ay humipo sa puso ng maraming tao na nagpapalakas sa ating mapagmahal at malalim na koneksyon sa komunidad Kristiyano. Naway bawat isa sa atin ay makatagpo ng kaaliwan at pag-asa sa pag-ibig ng Diyos. Ibahagi ang pananampalataya at debosyong ito sa lahat ng lugar upang luwalhatiin ang puso ni Jesus. Salamat, Panginoon. Narito ang salin sa Filipino. 5 minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus sakramentado, bihag ng pag-ibig sa sagraryo, matamis at walang hanggang panauhin ng aming mga kaluluwa. Ikaw na sa katahimikan ng maraming templo sa mundo ay naghihintay ng may walang hanggang pagtitiis sa pagdalaw ng iyong mga anak. Ikaw na may titig na puno ng lambing at habag ay minamasdan ang sangkatauhan, kahit na kapag ikaw ay binabaliwala, kinakalimutan at iniiwanan. Narito kami, Panginoon, sa mga mahalagang minutong ito ng pag-ibig at pagsamba, upang aliwin ka at bayaran ang mga paglapastangan na kung saan ikaw ay madalas nasusugatan. Sa pagpapakumbaba at debosyon, pinasasalamatan ka namin para sa walang hanggang regalo ng iyong tunay na presensya sa Eukaristya. Panginoon ng Sagraryo, palakasin ang aming pananampalataya kapag humina, liwanagan ang aming isipan kapag ang pagdududa ay sumalakay sa amin at palawakin ang aming mga puso upang magliyab sa pag-ibig para sa iyo. Panginoon ng awa, turuan mo kaming maging maawain tulad mo, magpatawad ng walang hanggan, magmahal ng walang reserbasyon. Panginoon ng katotohanan, akayin mo kami sa iyong liwanag sa tuwid na landas. Ilayo mo sa amin ang kasinungalingan ng mundo at gawin mo kaming tapat na saksi ng iyong ebanghelyo. Panginoon ng Sagraryo, sindihan mo sa amin ang isang uhaw na hindi mapapawi sa iyo, sapagkat kung nasaan ang aming kayamanan, naroon din ang aming puso. Huwag mong hayaan na maligaw kami sa mga maling akala ng mundong ito na lumilipas, ngunit lagi naming hanapin ka. Mahalin ka at sambahin ka ng may dalisay, maalab at tapat na pag-ibig. Kay raming kayamanan ang iniwan mo sa iyong simbahan, Panginoon. At gaano ito kaliit na pinahahalagahan ng marami. Ang espiritual na pagkabulag, ang kawalang interes, at ang kakulangan ng kaalaman ay naglayo sa maraming kaluluwa mula sa pananampalataya nang hindi man lamang nila nakilala ang kadakilaan ng kanilang tinatanggihan. Hindi nila natuklasan ang hindi masukat na kayamanan ng wastong doktrina, ang kapangyarihang nagpapabago ng mga sakramento at ang walang maliw na biyaya ng mga sakramentales. Hindi rin nila natagpuan ang kaginhawahan at kalayaan ng mga indulhensya ni ang kahangahangang pakikipag-isa ng mga santo. Hinahayaan nilang maakit sila sa mga mapanlinlang na ningning ng kasalanan at sa mga hungkag na pangako na hindi pinupuno ang kaluluwa. Iniiwan nila ang nag-iisang bukal ng buhay na tubig upang mabusog sa mga tuyo at bitak-bitak na balon na nag-iiwan lamang ng mas maraming uhaw, mas maraming kawalan, mas maraming kalungkutan.
Ngunit, higit sa lahat, Panginoon, nawawala sa kanila ang pinakamalaking kayamanan na mayroon tayo sa lupa. Ang iyong tunay na presensya sa banal na Eukaristya. Kung mga anghel ay maaaring mainggit sa atin, walang duda na maiinggit sila sa atin para sa hindi maisaysay na regalong ito. Ikaw, Diyos na walang hanggan at walang katapusan, nagpapakababa at nagpapakaliit sa banal na ostya upang lumapit sa amin. Nagtatago ka sa ilalim ng mapagpakumbabang anyo ng tinapay at alak upang nang may simpleng pananampalataya, matanggap ka namin sa kaibuturan ng aming pagkatao. Kay lalim na misteryo,